Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan naman natin is yung sets. Sa previous video natin, pinag-aralan natin yung list. Naintindihan natin yung list, yung mga bagay na pwede natin gawin sa kanya, like mag-add, mag-remove. So ganun din guys sa sets. Pag-aaralan natin kung ano yung mga pwede natin gawin sa kanya at bakit natin siya kailangang matutunan. So para maipaliwanag ko na, wala nang maraming sat-sat, simulan na natin. Open natin yung mga code editor or compiler. Okay? So dito maglalagay ako again ng comment. Comment tayo dito. Tapos maglalagay ako ngayon ng topic natin. Topic natin for today, sets. Ngayon, define natin ano ba yung sets. So guys, yung sets, collection din siya, okay? Sets are like, kagaya lang din siya ng list na sets of items or collection, okay? Kumbaga, isa tong variable na maraming lamang item din. Pero, eto naman yung kaibahan niya sa list, okay? Unlike list, di ba si list is ordered siya at saka pwede yung duplicates. Allow duplicates. Yan. Ngayon guys, si sets naman, hindi siya ordered. Okay? Kumbaga, sets are unordered. Tapos, does not allow duplicates. Ayaw niya ng duplicates. And also, bukod dyan, dahil unordered siya, do not support indexing. Okay? So, si sets guys, kagaya siya kay list sa way. In a way na pareho silang nagko-contain ng mga data. Okay? Yung collection. Meron silang mga item parehas. Ang kaibahan lang, unlike kay list, si list kasi ordered and allow niya yung duplicates. Si sets, hindi siya ordered. Kumbaga, unordered siya. Wala siyang order. Therefore, hindi niya sinusupport yung indexing. Okay? And, ayaw niya din ng duplicates. And, isa pa, mahabol ko lang, pareha sila ni list na mutable. Okay? Pareha silang pwede nating palitan yung values. Okay guys? Mutable in what way? Kumbaga pwede tayong mag-remove, pwede rin tayong mag-add. Pwede nating palit-palitan yung kanyang mga value. Okay? So, simulan na natin. Paano ba gumawa ng sets? Okay, ano ba yung sets? So, napaliwanag ko na sa inyo. Para lang din siyang list, pero meron silang mga pagkakaiba. So, ngayon, pag gagawa tayo ng sets guys, ganun lang din siya. Magme-mention tayo ng variable name. Sabihin naman natin, persons yung pangalan, space, ano yung kanyang value. Yan. So guys, dito sila magkakaib. Kung si list, gumagamit siya ng box brackets. Yan. Si sets guys, gumagamit siya ng curly braces. Okay? Para makita pa rin natin yung distinction, di ba? Magkakaiba nito. So yung persons, gagamit tayo curly braces. And, dagdag ko lang din, bago ko makalimutan ng tuluyan, okay? Dito ko na lang lalagay ha. Allowed din kay sets. Allowed sets to use different data types. Okay? Pwede rin gumamit si sets ng iba-ibang data types. Okay? Ganito yan, no? Kunyari dito sa loob ng sets, maglalagay ako ng string, doji, tapos comma, 24 o 25 na. Nakita ninyo, wala namang error. Ngayon, kung ipiprint natin yan, ganito lang yan, no? Pakita ko lang sa inyo na pwede tayong gumamit ng ba't ibang data types. So, print natin yung persons. Ayan, makikita ninyo, makukuha natin yung mga items sa loob. Kahit na magkaibang data types sila pwede. Okay guys, parang kagaya lang din ni list. Ganito lang din si list, di ko lang talaga sinampulan. So, di naman masyadong kailangan pa as of now. Okay? So, sabihin natin yung unang item is Doji. Sumunod naman is paborito ko, Alex. Dagdag natin si Joy, tsaka si Jenny. O, diba? Meron tayong mga collection. Yan, nakita niyo. Una nating patunayan na wala siyang index. Paano? E di, lagay natin dito. Person, tapos lagay tayo niyan. Lagay natin yung 2. Kung makikita ninyo, yung kagaya dun sa list, wala siyang ganyan. O, kahit palitan mo pa ng box brackets to, lalo na 2. Tapos i-run natin. Ayan, diba? Object is not subscriptable. So, wala siyang mga ganun na indexing, kagaya ni list. And also, hindi rin sa kanya allowed yung duplicate. For example, duplicate natin si Jenny. Ayan. Duplicate natin si Jenny. Tapos, i-run natin. Nakita ninyo guys? Though, dalawa yung Jenny natin, diba? Pero, pag piniprint natin siya, hindi siya dalawa. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin, is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. Bakit hindi siya dalawa? Kasi bawal nga yun eh. Diba yung sa list natin ng pinrint code, naging dalawa yung aqua blue. So, dito hindi. Tapos kung mapapansin mo, hindi siya ordered. Diba? Hindi nasundan yung order kasi hindi sinusupport ni sets yung indexing. Okay guys? So,
Maaring itanong ninyo, ano yung mga use cases? Hindi ko kayo mabibigyan ng solid na use cases as of now kasi baka hindi nyo lang din maintindihan dahil nga nagsisimula pa tayo. Pero sabihin na lang natin in general terms, ginagamit natin si sets kapag kailangan nating mag-store ng mga unique na item. Okay? For example, sabihin natin password. Ayan, di ba? Or email. Kunyari, kailangan natin mag-store ng email or meron tayong account system tapos mag-create ng account. Nagamit na pala yung account na yon or yung username na yon, hindi na yung pwede. Ganoon. Isa sa mga use cases. Ano lang nga, example lang para magkaroon lang kayo ng overview bakit may ganun, bakit meron tayong sets na bawal duplicate. For example, meron kang social media na ginawa. Nagamit na yung username na yan, di na yan pwede. Paano mo ma-achieve yun kung pwede pala yung duplicate, di ba? So, para bawal yung duplicate, gagamit ka ng sets. Ganon siya, guys. Simple example lang para magkaroon tayo ng idea para saan yung sets. Okay? Ngayon na naintindihan na natin yung mga basic ng sets. Ano yung mga pwede natin gawin sa kanya? Okay, number 1, ito. Di ba? Mutable. Pwede tayong mag-add at saka mag-remove. Sige nga, mag-add nga tayo at remove. Tanggalin ko lang yung duplicate ni Jenny. Okay? So guys, pag mag-a-add tayo, simple lang naman yung gagawin natin. Okay? Parang list lang din. Mention mo yung pangalan ng variable, persons, dot add, parenthesis, tapos kung ano yung i-add mo. Nyari, add natin si Tom. Hindi, si Mark na lang para Pilipino. Ayan. Add natin si Mark. Okay, pero hindi natin dyan i-mention dito sa loob. Ayan. So, papansin ninyo, minention ko yung pangalan ng variable, which is person, tapos naglagay ako ng dot add, parenthesis, sa loob ng parenthesis, lagay mo kung ano yung gusto mong i-add. Ngayon, ipiprint natin yung persons. Dapat ito madadagdagan na to. Doji, Jenny, Alex, tsaka si Joy. Pag niran natin. And guys, nakita ninyo, nadagdag yung Mark. Diba? Pero medyo nakakabisit lang kasi nagrarabo-rabo. Tingnan mo. Nung nauna yung Doji, ngayon nandito na sa ikatlo. Diba? Kasi wala siyang order. Nakita ninyo guys, nadagdag na si Mark. Ganon siya. Ganito lang yung ginagamit natin pag magdadagdag tayo. So, i-comment natin to para notes natin yan. Add. Yan. Ganyan yung code na ginagamit natin. Mention mo yung variable name. Lagay ka ng dot add. Tapos parenthesis sa loob nun kung ano yung gusto mong i-add. Okay? Same thing, kapag magre-remove ka, parang list lang talaga to. Paano mag-remove? Ganito yan, persons.remove. Tapos, lagay ka ng parenthesis, yung pangalan nung remove mo. Nyari, remove natin si Joy. Si Joy na lang. Kasi napakaingay, sobrang pabebe. Nakita ninyo guys, tatanggalin ko lang si Mark ha. Ayan. So, wala na yung Mark natin. Pag niran natin to, wala na yung Mark. Ngayon, meron pa tayong Joy. Para i-remove natin si Joy, ganun lang din. Persons.remove, parenthesis, tapos yung kanyang pangalan. Okay? And then, pag niran natin to, piprint yung persons. Pero, this time guys, yung mga value, nakikita ninyo, Doji, Alex, Joy, Jenny. Dito, pagdating, wala na si Joy. Bakit? Kasi ni-remove natin siya eh. Maingay kasi eh. Diba? So, example lang naman to guys. Okay? Ganito yung pag-remove ng isang item sa loob ng sets. So, medyo kahawig lang din siya ng list. Ngayon guys, ang tanong natin, kung walang index, paano natin ma-access? Diba? For example, paano mo malalaman na kasama pala si Alex or si Mark dun sa persons, 'di ba? So ganito lang yan, guys. Kumbaga parang accessing din ang labas nito. So lalagay mo sa print, burahin ko lang yung persons, ayan. Tapos ita-type mo yung pangalan kung sino gusto mong i-check. Kunyari, check mo si Joy. Nasa loob ba ng person si Joy? So sabihin natin yung Joy. Ayan. Si Joy, check natin kung nandun siya sa loob ng in persons. Kung kasama ba siya dun sa persons. Ngayon guys, pag niran natin yan, ipiprint false. Di siya kasama. Ba't di siya kasama? Nandito siya. Ni-remove mo eh. Ayan, kung tatanggalin ko yung remove. Tanggalin natin yung remove. Di kasama na siya ulit. Sige nga, check natin. Ayan, true. Kasama siya. So, ganito yun, guys. Okay? So, ito parang equivalent na to ng accessing. Okay? So, ang tawag dito is checks. Ayan. Chine-check natin. Ganyan yung gagawin natin. Print. Tapos yung pangalan ng item na gusto mong i-check in. Tapos yung kasunod kung ano yung list or ano yung sets ng pangalan ng sets na gusto mong pag-checkan. Napaka-useful ng Filipino language, di ba? Yung gusto mong pag-checkan. Ayan. Ngayon, kung gusto mong i-check kung meron ba ditong si Kevin, try natin. Kasama ba si Kevin sa person? Pag niran natin yan, false yan. Wala namang Kevin dito eh, di ba? So, ganun yan guys, okay? So guys, ito yung mga simpleng paraan paano natin gamitin yung sets. Di ba? Nabigyan ko na kayo ng real world parallelism. Kumbaga, cases na isa sa mga parang pinagagamitan to. Kunyari, username, bawal na yan, nagamit na. Hindi na yan pwede. Bakit? Kasi kay sets, hindi allowed yung duplicates, wala siyang order, tapos hindi niya sinusupport yung indexing. Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard yung post, backward, forward, kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko
dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward post. Kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado ka magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. Pero pwede mo pa rin malaman kung meron kang hinahanap na item gamit yung checks. Ayan, okay? And kagaya ni Liz, pwede rin siyang mag-add and mag-remove. Kumbaga, mutable siya in short words. Okay guys, so ngayon, gusto ko lang na tandaan nyo muna. Okay, tandaan nyo lang. So, alam ko naman na, honestly speaking, hindi nyo naman talaga kaya tandaan lahat. Okay? Pero meron tayong goal kung bakit natin to pinag-aaralan. Ang goal natin dito is not to memorize, but to familiarize. Yun ang pinakamahalaga. Okay? Kasi things will go back. Kumbaga parang pag nadaanan mo na yan, napag-aralan mo, talagang pinag-aralan mo ha, you might forget that. Pero ang kaibahan nung hindi mo pinag-aralan, dun sa pinag-aralan mo, kapag ka nakasalubong mo siya, you have the ability to recall. Ay, alam ko yan eh. Ganto yan, subukan mo to. Yun, napakahalaga nun. Kesa naman dun sa hindi mo talaga pinag-aralan, kahit ata magbalay-baliktad ka, talagang wala kang maaalala. Okay? Yun ang goal natin. It's not to memorize everything, but to familiarize things. Okay guys? So ngayon, gusto ko i-familiarize ninyo yung list, yung sets, kasi magagamit natin yan. So ang next topic natin yung tuples, or pwede mong tawagin na tuples. Ikaw, bahala ka. Kasi yung spelling nun talagang Inglesero talaga yung spelling nun. Okay? So yun yung next topic natin. Sana naintindihan ninyo to. See you on my next tutorial.